ang pinakamalaking trophy sa kasaysayan ng Dikatin. Dahil matapos ngang malaman ng ating bida kung sino ang traidor sa tatlong lahi, parang gumawa na naman ng kaibang stratehiya ang tatlo para malaman kung isa nga bang traidor itong si Radias. At mukhang muli na namang magtatapat si Tesha sa kanyang nararamdaman para kay Arthur, na wika pa niyang wala siyang pakialam kung gaano man karaming sugat ang makukuha ni Arthur sa digmaan, basta babalik lang itong humihinga. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinakitang tinulungan si Tesha ng kanyang ina na magsuot ng napakagandang damit. Kaya nang makita ni Muriel ang kanyang anak, napawaw na lamang siya dahil sobrang ganda talaga ng anak niya. Tugon ni Tesha na yan naman talaga ang lagi sinasabi ng kanyang ina, kaya nagkangitian na lamang ang dalawa dahil talagang maganda naman talaga ang anak niya. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan napawaw nga itong sina Darvus, Kari at Stannard sa sobrang elegante nga naman ng kasuotan ni Tesha. Kaya hindi nga napigilan ni Darvus na mapabaw upang bigyan ng pugay ang prinsesa. Nahiya na lamang si Tesha dahil hindi daw niya akalaing ganito ka-uncomfortable ang suot niya. Natugon naman ni Stannard, at least sobrang ganda daw tingnan ni Tesha. Habang naglalakad, napansin ni Tesha na sobrang ganda din daw ng suot ni Karya at mukhang may plano daw itong mangakit ng isang binatang maharlika. Tugon ni Karya na huwag na dahil puro lang namang mga tagapagmana ang dadalo, kaya isa lang ang ibig sabihin nun. Lahat sila ay mapagmataas, kaya hahanap na lamang daw silang dalawa ni Tesha ng isang napakagandang dalagita para kay Stannard, na kaagad namang ikana-excite ni Stannard. Subalit bigla nga lumapit itong si Darvus na napasabing paano naman siya? Siyempre dapat meron din siya. Pagkatapos lumipat na yung eksena kung saan umakyat na ang lahat papunta sa lumulutang na diamond para pumasok sa party. At nang nakapasok na sila, sinabi ni Darvus na siguradong isa na naman itong nakakainip na party. Subalit hindi nga niya inaasahan ang kanyang nakita dahil sobrang napaka-elegante ng party at ang laki pa ng kinuha nitong lugar. Mayroon pang mga masasarap na pagkain at kahit mga musika ay klasikal. Napatingin-tingin si Tesha sa paligid at napaisip na parang in-all out daw talaga ng kanyang grandpa ang parting ito. Ngunit dapat nandito na ngayon ang grandpa niya, at least kasama man lang si Arthur. Ngunit bigla nga sinabi dito ni Darvus na mukhang wala ata ngayon si Mr. Lance dahil na-injured. At sa tingin niya, hindi talaga malakas ang Lance na yon gaya ng naririnig niya. Ngunit napasiko nga itong si Stannard na sinabing hindi malakas, para kang ang bata na pinalo sa puwet nung naglaban kayo, hindi ba? Kaya na pa-reality check tuloy itong si Darvus. Biglang itinakbo ni Darvus si Karya dahil nakita daw niya ang kanyang pamilya at gusto niyang samahan siya nitong bumate. Kaya napababay na lamang si Tesha habang itong si Stannard ay parang may napansin sa gilid. At ito pala ay si Emily na lumapit sa kanila at kaagad bumati sa prinsesa. Kaagad nagkabatian sina Tesha at Emily at nagkausap about artifact. Habang itong si Stannard ay na-excite dahil parang ito na ata daw yung sinasabi ni Tesha na ipapakilala sa kanya na babae. Bigla na lamang napansin ng dalawa itong si Gideon na parang wala nang bukas kung kumakain. Kaya nang tinawag ni Emily ang kanyang Master Gideon, nagulat na lamang ito at natalsikan pa ng wine ang damit niya. Kumalma na itong si Gideon at sinabi pa nitong masaya daw siya dahil nakita niya itong si Stannard at Tesha na buhay pa. Kaya napareklamo nga itong si Emily dahil nakakahiya talaga paminsan-minsan ng master niya. Tugon ni Gideon na hindi naman sa ganon. Hindi lang talaga siya makapaghintay na makita ang nag-iisang tao sa buong kontinente na mas matalino pa kaysa sa kanya. Kaya napaisip nga itong si Stannard kung sino naman kaya ang taong yon. Habang itong si Tesha ay parang may napansin, isang babae na kausap si Caspian Bladeheart. At ito nga ay wala ng iba, si Claire Bladeheart, na sobrang ganda at napakalayo lang sa ipinapakita nitong attitude bilang isang disciplinary committee. Kaagad nagkausap ang dalawa at nagkakumustahan at dumating na rin ang dalawa pang maharlika na sina Princess Kathleen at Prince Cortez. Kaya kaagad nga rin lumapit ang dalawa na tumakbo nga itong si Kathleen para yakapin kaagad itong si Claire. Napasabi itong si Cortez na sobrang nag-aalala sila para kay Claire. At ngayon na nakita na nila ito na nandito ngayon sa party, isa lang ang ibig sabihin nito. Nasa mabuting kalagayan na si Claire. Sinabi ni Claire sa kanyang Uncle Caspian na huwag na siyang hintayin pa. Lalabas lang muna siya sandali kasama ang mga kaibigan niya para magpahangin.
Pagkatapos pumunta ang apat sa open space upang makapag-usap ng maayos. Wika ni Claire na narinig niya na si Curtis ngayon ay isa ng teacher sa Lanceler. Kaya napahawak sa ulo itong si Curtis na napasabing mahal niya ang Cyrus. Kaso nasa digmaan kasi sila ngayon. At ang Lanceler ang pinakamabilis mag-deploy ng mga foot soldier. Ginawa niya ito para makatulong sa digmaan. Sinabi rin ni Claire na narinig din niya na nagtitraining din itong si Kathleen under kay Lance Baray. At si Tesha naman ay namumuno na ngayon ng isang team. Tugon ni Tesha na totoo nga yun. Ngunit still ini-improve pa rin niya ang kanyang sarili. At ang swordplay ng mga Bladeheart ang talagang nakatulong sa kanya. Malungkot na sinabi ni Claire na sobra talaga siyang nagsiselos ngayon sa mga achievement ng mga kaibigan niya. Kaya napatanong si Kathleen kung hindi pa rin ba magaling ang injury ni Claire back in Cyrus. Wika ni Claire na actually magaling na talaga siya. Kaya masaya nga itong si Curtis na napasabing pwede na mag-participate si Claire sa digmaan. Tugon ni Claire na hindi na. At bigla nga niya ditong ipinakita ang kanyang likod na may napakalaking scars dulot ng pagtagos sa napakatalas na ice sa kanyang katawan noon sa Cyrus incident. Paliwanag niya na ang kanyang physical injury ay tuluyan nang nag-improve. Ngunit ang kanyang mana core ay hindi na nagawang maibalik sa dati at hindi na siya kailanman makakagamit ng mana. Gulat na gulat ang tatlo sa kanilang narinig at sinabi na lamang ni Claire na tanggap niya na ito at plano niyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya para sa Bladeheart Institution. Plano rin niyang mag-training ng mga bagong soldier para makatulong sa digmaan. Kaya sinabi nga dito ni Kathleen na nalampasan ni Claire ang napakalaking pagsubok. Kaya kailangan nitong magpatuloy ng nakangiti. Dahil hindi naman ganun kaimportante ang kulay ng core para magawa kung ano talaga ang gusto nila. Napaiyak si Claire sa mga sinabi ni Kathleen at bigla na lamang itong tumawa dahil sobrang nakakahiya daw. Ngunit seryosong sinabi ni Claire na huwag sana itong sabihin kay Arthur. Paliwanag niya na wala naman siyang pinagsisisihan. Mas pinagsisisihan niya na hindi niya nakasama si Arthur na lumaban at hindi man lang siya nakabayad sa pagligtas ni Arthur sa Cyrus. Wika ni Curtis na wala namang problema yon, bagamat wala pa daw sila sa kalingkingan ng nagawa ni Arthur. Nasabi naman ni Tesha na si Arthur ay same pa rin, kaso ngayon medyo mature na siya. Wika ni Curtis na ba syempre naman malalaman talaga ni Tesha yun, habang si Claire naman ay ibinulgar na mukhang in love din itong si Kathleen kay Arthur at magka-rival sila ni Tesha. Kaya parang nabaliw nga itong si Curtis na hindi makapaniwala na may gusto rin ang kapatid niya kay Arthur. Tugon ni Kathleen na hindi naman. Mas bagay pa rin daw si Tesha kay Arthur. Habang itong si Claire ay tamang cheer up lang. Huwag daw mag-give up si Kathleen na hindi lumalaban. Napaisip si Tesha kung gusto kaya rin ba ni Arthur ang katulad ni Kathleen na tahimik at cute type. Subalit biglangan naramdaman ni Claire na talagang nagpakabog sa kanyang dibdib ang isang presensya na nanggaling sa kanyang likod at ito pala ay si Lance Baray na maangas na naglalakad na sinabing nandito siya para eskortan ng tatlo ngayong gabi. At syempre maaari ding sumama itong si Claire at makikitang itong si Claire mga lazay nanginginig. Kaya habang papaalis na sila, napansin ni Tesha na parang hindi komportable itong si Claire at ipiniliwanag niya na since hindi na siya nakakagamit ng mana, hindi na nakakayanan ng kanyang katawan ng aura ni Lance Baray at napaparalyze siya. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nag-announce na itong si Verion na nagpapasalamat siya sa paghihintay ng lahat at nagpapasalamat din siya sa mga pumunta sa kabila ng kaunti lang ang ibabahagi niya sa event na to. Dagdag pa niya na lahat sila ngayon ay nangangailangan ng magandang balita at hayaan siyang ipakita ang kanilang tagumpay sa digmaang ito. Nagtipon sila ngayon para parangalan ang taong responsable sa naglipol ng mga pangunahing puwersa ng kalaban, ang isang retainer. At dito ipinakita ni Verion ang napakalaking bloke ng ice na siyang ikinagulat ng lahat. Lalo na si Tesha nang nakita ang isang retainer na na-froze sa loob ng napakalaking bloke ng ice na nagsilbing parang isang trophy. Kaya napasiday nga itong si Tesha dahil since ice ang nakatalo sa isang retainer, posibleng si Lance Baray ang nakatalo. Ngunit nakita nga niya na kahit si Lance Baray mismo ay gulat na gulat at sobrang na-amaze nang ito ay nakita. At dito in-announce ni Verion ng kanilang nag-iisang Lance na pumatay ng retainer
ang Godspell na si Arthur Lewin na siyang nakatalo ng isang Bretra. At nakakalungkot lang talaga para sa isang Lance mga lods kung iisipin, especially Lance Baray na considered as the strongest Lance sa 6 na general na ginawa lang parang security ng Hari at Reyna at personal mentor ng anak nito na si Kathleen. At makikita mo talaga sa mga mata ni Baray na gusto rin lumaban at sumali sa digmaan. Ngunit wala siyang magagawa. Hawak siya sa lieg ng Hari at Reyna. Unlike Arthur na isang Lance na walang boss na kahit na sinong maharlika. Pagkatapos gulat na gulat nga itong si Tesha na si Arthur pala ang nakatalo sa isang retainer. Wika ni Arthur na hindi siya sang-ayon na ipakita sa masa ang bangkay na ito as a trophy pero lahat ay dumalos sa event. Kaya ikukonsider niya ito as exception. Dagdag pa ni Arthur na lahat ng balita na lumalabas, alam ng mga maharlika na ito ay haka-haka lang patungkol sa digmaan. Kaya napachika nga ang isa dito sa likod ni Tesha na dahil yun daw sa mga sinasabi ng kanyang leader ng kontinenteng ito. Wika ni Arthur na ang mga Lance na nasa labas ngayon na nakikipaglaban habang siya ay nagsasalita dito, alam niya na mas higit na mas malakas ang mga Lance na yon kaysa sa kanya. Ngunit kahit siya na isang pinakabago at pinakamahinang Lance ay nagawa niyang talunin ng isang retainer, ang isa sa tinatawag na pinakamalakas na puwersa ng mga Alakrayan. Wala siyang tinamong kahit anong sugat o pinsala nung nakipaglaban siya sa retainer na ito. Kaya ang event na ito ay isang balita na maaaring iuwi o ibahagi ng mga nasasakupan ng mga maharlika at syempre sa matalinhagang paraan. Habang si Tesha naman ay napaisip kung bakit parang walang sugat si Arthur na nagsasalita ngayon. Samantalang nung nakaraang araw lang, nahihirapan pa itong gumalaw. At makikita natin dito mga lods si Rajas na napapikit mata habang yung iba ay nagmamadaling lumapit dahil sinabi ni Arthur na maaaring lumapit ang lahat para matingnan at mag-enjoy sa napakalaking trophy. Kaya sobrang ang na-amaze ang lahat na kahit si Tesha ay hindi makapaniwala na ang retainer ay parang isa ring tao kung tutusin. At napansin nga niya itong si Arthur na umiksit kasama ang kanyang grandpa. Habang si Naverion at Arthur ay nagkatinginan na parang may pinaplano ng next move ang dalawa matapos ang palabas na ginawa nila. Pagkatapos ay pinakitang nasa silid na si Arthur at makikitang sinasara na ni Naverion ang pintuan. Wika ni Arthur na sobrang sakit pa talaga ng katawan niya. Tugon ni Naverion na huwag mong pilitin ang sarili mo bata. Kaya inis na sinabi ni Arthur na huwag na daw siyang pasalitain sa harap ng maraming tao next time at hindi man lang daw siya binalaan ni Verion. Wika ni Arthur na sana nakuha nila kung ano ang kailangan nilang makuha. Kaya kinumusta ni Arthur ang naging record na ginawa nito kanina. At si Gideon ay sarkastiko ngang napatugon na hindi rin naman masama kung pasasalamatan siya paminsan-minsan. Pwede naman siyang pagsabihan, Gideon, maraming salamat, ang henyo mo talaga. Pagkatapos ay pinakita na nga dito ni Gideon ang kanyang na-record. At ito pala ay ang naging reaksyon ni Rajas sa speech ni Arthur kanina. At para nga itong hindi mapakali, lalo na nung sinabi ni Arthur na wala siyang tinamong injury sa naging laban nila sa retainer. At may napansin nga dito si Verion kung sino tong tinitingnan ni Rajas nung siya pa ang nagsasalita. At dito yung nakita nila na tumingin pala si Rajas kay Lance Baray. As expected na paghihinalaan nito si Lance Baray na siyang tumalo sa retainer since ito ay nakakulong sa ice. At hindi pa ipinakilala ni Verion dito na si Arthur pala ang pumatay. Paliwanag ni Arthur na nagsuggest pala siya kay King Alduin na pabantayan kay Lance Baray ang mga royal children upang ma-froze niya ng maigi ang retainer dahil gusto niyang isipin ni Rajas na ang pinakamalakas na Lance ang tumalo sa Alakrayan bago niya sabihin na siya ang pumatay sa retainer. Habang tumatayo si Arthur para umalis, sinabi ni Verion na hindi talaga magugustuhan ni Rajas na marinig na ang pinakamahinang Lance lang ang nakatalo sa isang retainer na supposed to be a powerhouse ng mga Alakrayan. Tugon ni Arthur na hindi pa rin nila mapapatunayan ang ginawang activity ngayon ni Rajas sa pagtulong ng mga Alakrayan. Ngunit at least, may idea na sila ngayon. At sa pagbukas nga ni Arthur sa pintuan nagulat na lamang siya dahil nasa pintuan lang pala si Tesha. Nakinig ng usapan nila na napasabing, Arthur, surprise! Kaya napaisip na lamang ang ating bida kung gaano kaya karami ang narinig ni Tesha sa usapan nila kanina.
Pagkatapos lumabas ng dalawa para maglibot-libot muna sa party. At napansin nga dito ni Arthur na parang nag-enjoy na ngayon ng lahat. Biglang hinawakan ng mahigpit ni Tesha ang bisig ni Arthur. At ipinaliwanag ni Tesha na kung hindi niya ito gagawin, maraming mga nobleman ang lalapit sa kanya na gustong isayaw siya. At saka hindi na rin gagambalain pa si Arthur ng mga noble ladies para makipag-usap. Kaya nagkangitian na lamang ang dalawa. Habang naglalakad at nakikipag-socialize sa mga noble, sinabi ni Arthur na dahil sa kanilang katayuan, hindi maiwasang halos lahat na madadaanan nila ay bumabati sa kanila. Mas may karanasan si Tesha sa politika at alam ni Tesha kung sino ang mahalaga at kung sino ang hindi. Alam din ni Tesha kung paano pakikitunguhan ng kanilang mga personalidad. Naranasan din niya noon ang mga pagtitipong politikal sa dati niyang buhay. Ngunit noon, kailangan lang niya magpakita bilang isang malakas at tahimik na pinuno. Hindi niya kailangan mag-alala kung may masasaktan mang damdamin dahil siya naman ang pinakamakapangyarihang hari. Pero sa buhay niya ngayon, isa pa lamang siyang general. Kailangan niyang maging mas maingat at mas magiging madali ang lahat kapag nasa tabi niya si Tesha. May nag-hi kay Arthur. Mga dalawang naggagandahang noble ladies. Kaya napasmile ang ating bida. Ngunit itong si Tesha ay napaside-eye at kinurot bigla ang braso ni Arthur. Kaya napa-okay tuloy ang ating bida. Maya-maya napansin ni Arthur si Ellie na nasa ibaba na nag-hi sa kanila. Kaya nag-hi rin ang dalawa. Ngunit biglang napansin ni Arthur ang dalawang nobleman na gustong lapitan si Ellie. Kaya ginamit ng ating bida ang kanyang bro-bro telepathy kay Boo. Napatanong si Tesha kung anong ginawa ni Arthur ngayon lang. Natugon nitong nag-send lang naman siya ng mensahe sa band ni Ellie at alam na nito kung ano ang dapat gawin. At makikita nga natin dito si Boo na gusto nang mag-engage ng laban sa dalawang nobleman. Kaya si Ellie ay nataranta na pinipigilan si Boo. Kaya habang tumatakbo ang dalawa dahil sa takot nila kay Boo, hinila naman ni Tesha itong si Arthur para magpahangin muna sila sa labas dahil parang weird daw itong si Arthur minsan. Pagkatapos lumipat ang eksena sa balkonahe upang magpahangin ang dalawa at nagkwento si Tesha na minsan daw napaisip siya na totoo nga bang may digmaan na nagaganap doon sa ibaba. Minsan lumalabas siya at napaisip na ang mga ulap sa ilalim ay parang karagatan at siya naman ay palutang-lutang lamang na walang patutunguhan sakay sa isang bangka. Napaka-childish, hindi ba? Wika ni Arthur na may karapatan naman si Tesha na maging bata paminsan-minsan. Paliwanag ni Arthur na si Tesha ngayon ay pinuno na ngayon ng isang buong unit at responsable sa buhay ng mga pinamumunuan nito. At hindi yun napakadali bilang pasanin, gaano man karami ang magiging experience ni Tesha. Tugon ni Tesha na napakasigurado daw kung magsalita si Arthur, na para bang naranasan nito ang lahat ng yon. Technically isang general si Arthur pero ang mga lance ay hindi naman talaga namumuno ng mga sundalo. Sinabi ni Arthur na tama si Tesha. Ang trabaho ng isang lance ay talunin mag-isa ang mga pinakamalakas na kalaban at yan din ang gusto niyang pag-usapan. Napatanong si Tesha kung may kinalaman ba ito sa pinag-usapan ng kanyang grandpa at ni Gideon. Paliwanag ni Tesha na hindi naman si Arthur ang tipo na nagiging emosyonal na walang dahilan. Kaya napatanong siya kung ano ang sikreto para maging eksperto sa lahat ng bagay. Sa mahika, pakikipaglaban, artificing, pananalita, at kahit sa estratehiyang militar ay magaling rin si Arthur. Sagot ni Arthur sa isipan na dahil yun sa buhay niya sa nakaraan. Ngunit sinabi niya kay Tesha na nagbabasa lang siya ng libro nung bata pa lamang siya. Napasimangot si Tesha dahil hindi daw talaga niya alam kung ano ang aasahan niya. Ngunit wika ni Arthur na hindi kailangan magmadali ni Tesha upang maging advance kagad. Maganda naman ang ipinakita nito ngayon. Paliwanag ni Tesha na ang kanyang mana core ay half step behind sa mana core ni Arthur. At isa rin siyang beast teamer kagaya ni Arthur. At nag-aaral din siya sa mga pinaka-the best teacher ng kontinenteng ito, as well as Ashura kagaya ni Arthur. Ngunit still, pakiramdam niya, habang papalapit siya, mas lalo namang lumalayo si Arthur sa kanya. Hinawakan ni Tesha ang dibdib ni Arthur at napasabing kailangan mangako ni Arthur sa kanya na babalik ito ng ligtas. Wala siyang pakialam kung gaano karaming sugat ang makukuha ni Arthur sa laban, basta humihinga lang ito at buo. Napatanong ang ating bida kung bakit sobrang napaka-importante para kay Tesha na maabutan siya. At dito'y sinabi ni Tesha na ito ay dahil
kapag nagawa niya yon, doon pa siya muling magkakalakas loob na sabihin ulit na mahal niya si Arthur Lewain. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!